Unahin na natin ang ating ulat panahon. Inaasahang papasok ngayong araw sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na maaaring maging isang bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Huling namataan ng pag-asa ang LPA sa layong 1,505 kilometers silangan ng Eastern Visayas na kapag naging bagyo ay tatawagin sa pangalang Quiapo. Ito na ang magiging ikalabing isang bagyong papasok sa PAR ngayong taon at ang pang-apat ngayong buwan. Inaasang papasok ang LPA sa PAR ngayong umaga. Ayon sa pag-asa, hindi pa mararamdaman ang epekto ng LPA na inaasang magdadala ng mga pag-ulan habang papalapit ito sa hilagang bahagi ng bansa ngayong weekend. Samantala, patuloy na magdadala ng mga pag-ulan ang Southwest Monsoon o habagat sa Western at Central Visayas, Negros Island Region gayon din sa Palawan at Mindanao. Makakaranas din ng maulap na papawirin na may isolated rain showers o thunderstorms ang Eastern Visayas dahil sa trough ng LPA. Ang Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon ay magkakaroon din ng maulap na papawirin at manakanakang pag-ulan o thunderstorms, epekto naman ng localized thunderstorms. Samantala, sumadsad sa all-time low ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa pag-asa, bumagsak sa 152.20 meters ang water level sa naturang dam, higit na mas mababa sa normal na operating level na 180 meters. Sabi ni hydro forecaster Edgar de la Cruz, malaki ang posibilidad na bumaba pa ito kapag walang maranasang pag-ulan sa mga susunod na araw. Samantala, naghahanda naman na ang pamahalaang lokal ng San Jose del Monte sa Bulacan sakaling lalo pang bumaba ang antas ng tubig sa Angat, lalo't inaasang magtatagal pa ang El Nino. Batay sa pagtaya, maaaring sumadsad pa ng 149-meter mark ang water level sa nasabing dam. Sa ngayon, nilimitahan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System sa 45 million liters per day ang alokasyon para sa local water district mula sa normal na 70 million meters kada araw. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, ito naman sa may mga nagpatupad ng suspensyon ng face-to-face classes ngayong araw, July 22. Ito nga po ay may kaugnayan sa transport strike na kasado na ngayong araw at sa paggunita sa mahalagang okasyon sa kani-kanilang lugar. Kabilang sa mga nagsuspende ng face-to-face classes ang University of the East, Manila at Caloocan Campus, simula kinder hanggang senior high school. Sa General Santos City naman, all levels public school bilang paggunita sa Indigenous Peoples Blaan Day. Sa Kawit, Cavite, suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas, public at private, bilang paggunita sa Pistang Bayan para sa Santa Maria, Magdalena. Magandang umaga, Pilipinas! Aarangkada nga ngayong araw ng Miyerkules ang 2 araw na transport strike ng Grupong Manibela bilang protesta yan sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis at patuloy na pagsuspinde sa pamasahe ng mga pampublikong sasakyan. Ayon sa grupo, bunsod ng pagkabigo ng Department of Energy na pigilan ang pagtaas ng presyo ng langis at protektahan ng mga consumer ang kanilang pagkilos. Kaugnay ito sa panibagong oil price hike na umabot sa hanggang 10 pesos and 68 centavos kada litro ng diesel, 3 pesos and 65 centavos sa gasolina, at 11 pesos and 77 centavos sa kerosene dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Manibela Chairperson Marval Buena, nakasentro ang strike ng grupo sa Petron Philcoa sa Quezon City dakong alas 7 ngayong umaga. Matatanda ang naipatupad na sana ang pagtaas ng pamasahe sa mga jeepney, bus, airport taxi at TNVS, ngunit sinuspinde ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga,
Ipinatawag na ng Land Transportation Office o LTO ang rider na nanakit ng kapwa motorista sa Marikina City. Ayon sa LTO, sinigawan umano ng naturang rider ang isa pang motorista hanggang sa mauwi ito sa komprontasyon at pisikalan. Bukod sa physical injuries, nagtamo rin ng sira ang motor ng biktima. Sa ngayon, isinailalim na sa 90 days na preventive suspension ang lisensya ng nanakit na rider at nakaalarma na rin ang kanyang sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inisyuhan na rin ito ng show cause order para paharapin sa pagdinig sa Biyernes, July 24 at magsumite ng paliwanag kung bakit hindi dapat bawiin ang kanyang driver's license. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, ito, pinakamahalaga pa rin na issue para sa mga Pilipino ang usapin sa inflation at ang laban sa korupsyon. Batay ito sa survey ng Pulse Asia kung saan 57% ng mga Pilipino ang nagsabi na ang pagpigil sa inflation ang pinakamahalagang dapat na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Sunod dito ang graft and corruption at ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal na nakakuha naman ng 40%. At pangatlo ang usapin sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa na nakakuha ng 36%. Ayon pa sa survey, kabilang din sa mga pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang pagbawas ng kahirapan, paglaban sa kriminalidad, paglikha ng trabaho, gayon din ang pagpapababa ng presyo ng langis at pagtugon sa suliranin ng ilegal na droga. Isinagawa ang naturang survey noong June 28 hanggang July 3 ngayong taon at nilahukan ng 2,400 respondents sa buong bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Lalo pang humina ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 74 centavos kada dolyar kahapon araw ng Martes. Mas mahina ito kaysa sa 61 pesos and 68 centavos per dollar na naitala noong Lunes. Kasabay nito, bumagsak din ng 81.92 points o 1.28% ang Philippines Stock Exchange Index sa harap ng tumitindi na naman ngang tensyon sa gitnang silangan. Ito, kasunod nga ng big-time oil price hike ngayong linggo. Muli na namang sumirit ng higit 2% ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado kahapon. Kasunod nga ito ng panibagong pag-atake sa pagitan ng US at Iran, gayon din ng banta ng grupong Houthi ng Yemen na magsasagawa ng naval blockade laban sa Saudi Arabia. Ang presyo ng kada bariles ng Brent crude ay tumaas ng $1 o 2.12% habang nasa $2 naman o 2.49% ang itinaas sa kada bariles ng US West Texas Intermediate crude. Matatanda ang binomba ng US ang Iran kasunod ng pahayag ni President Donald Trump na pagbabayaran ng Tehran ang pagkasawi ng mga Amerikanong sundalo. Bilang ganti, pinuntirya naman ng Iran ang mga US sites sa Bahrain, Kuwait at maging sa Jordan. Magandang umaga, Pilipinas! 17 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Pagbati po sa mga nakatutok sa kanilang radyo, mga nakasubaybay sa ating Facebook at YouTube Live, good morning! Patuloy tayo sa ating balitaan. Ito, kaugnay naman ng inaprubahan nga kamakailan na 85 pesos wage hike. Kinumpirma po ng Malacanang na tuloy ang implementasyon ng 85 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ito ay sa kabila ng panawagan ng ilang grupo na ipagpaliban ang dagdag sahod dahil sa posibleng maging epekto nito sa ekonomiya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang nakikitang dahilan ang Malacanang upang suspindihin ang aumento. Wala rin umanong natatanggap na formal na kahilingan mula sa pribadong sektor upang ipatigil ang implementasyon. Kinumpirma rin ng Department of Labor and Employment o DOLE na magpapatuloy ang pagpapatupad ng wage hike. Ayon nga kay Labor Secretary Francis Tolentino,
Ito ang pinakamalaking aumento sa sahod na naipatupad sa kasaysayan ng Metro Manila. Magandang umaga, Pilipinas! Kaugnay nga niyan, sinusuri ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang posibleng epekto ng 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila sa usapin ng inflation. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., mas malaki ang naipatupad na aumento kaysa sa kanilang inaasahan, kaya patuloy pa rin kinakalkula ng Central Bank ang posibleng epekto nito sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sinabi ni Remolona na tinitingnan din ng BSP kung paano maaapektuhan ng mga posibleng wage hikes sa ibang rehiyon ang pangkalahatang inflation sa bansa. Sa pagtaya ni China Bank Chief Economist Dominic Velasquez, posibleng makadagdag ng halos 0.19% sa headline at core inflation ang nasabing wage hike, lalo na sa mga negosyong may kaugnayan sa pagkain at inumin. Sinabi naman ni Philippine Institute for Development Studies Senior Research Fellow Jan Paulo Rivera na maaaring magdulot ng kaunting pagtaas ng presyo ang aumento, ngunit hindi ito pangunahing magiging sanhi ng pagbilis ng inflation. Umaga, Pilipinas! Samantala, labas muna tayo ng bansa. US President Trump nagbanta na bobombahin ang Pixax Mountain Nuclear Storage Facility ng Iran. Pakinggan natin ang detalye mula kay Joy Junakol ng DZRH Radyo Natin US Correspondent. Magandang umaga mga kababayan, Ara. At nagbanta ngayon si US President Donald Trump na nakatat nilang pasabugin ang tinatawag na Pixax Mountain, isang hinihinalang nuclear storage facility sa Iran. At ayon po sa Pangulo, wala nang magagawa ang Iran upang pigilan ang matinding pag-ataking ito dahil nakatutok sila sa paggalaw ng mga nuclear materials doon. Sa ulat ng Intel Community, ang nasabing underground nuclear facility na nasa loob mismo ng pinakamalalim na bahagi malapit sa lugar ng Natanz sa Iran. Pinaniniwalaan ng US at Western Intelligence na inilipat ng Iran ang libu-libong kagamitan sa loob ng pasilidad na ito upang protektahan at may pagpatuloy ang kanilang uranium enrichment at nuclear program mula sa mga matitinding pambobombas ng Amerika, at iginit ng US na malapit ng isagawa ang nasabing pag-atake. Tinatawag naman ni UN Secretary General Antonio Guterres na unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang paglabag sa intelligence law ang mga pag-atake sa mga pampublikong infrastruktura tulad po ng mga ospital, water supply at nuclear power plant na ginagawa pa lamang. Nanawagan siya na itigil ang digmaan at buksan muli ang Strait of Hormuz at maghanap ng mapayapang solusyon. Samantala, bilang ganti sa ikasampung gabi ng pambobomba ng Amerika, inatake ng Iran ang mga base at ari-arian ng US sa Kuwait, Bahrain at Jordan nitong Martes lamang, Eastern Time, pati na rin po ang isang barko sa Strait of Hormuz. Umabot na sa halos 100 sundalong Amerikano ang nasugatan sa sunod-sunod na pag-atake ng Iran ngayong buwan, Ara. Pero bukod sa 2 nasawi at 1 nawawala sa Jordan, pinangalanan na rin ng US military ang isa pang sundalo na nasawi sa Iraq dulot ng pagsabog ng isang Iranian drone. Kinumpirma ng Pentagon na ang nasawing Amerikanong sundalo ay si sa Erbil Air Base sa Iraq ay si Sergeant Michael Emmanuel Swinton, 30 taong gulang mula sa North Carolina. Nasawi si Swinton nitong nakalipas tama na linggo habang nagsasagawa ang kanyang unit ng tinatawag na controlled detonations o pagpapasabog sa isang bumagsak na drone ng Iran. Bilang pagpupugay, itataas ang kanyang rango bilang Staff Sergeant at igagawad sa kanya ang Bronze Star, Purple Heart at Combat Action Badge. Samantala, dumating na dyan sa Maynila si US Secretary of State Marco Rubio ngayong Martes at upang dumalo po sa ASEAN Foreign Minister Meeting at Eastern ASEAN Summit. Sinalubong siya ni US Ambassador to the Philippines Lee Lipton at iba pang mga opisyalis ng pamahalaan ng Pilipinas. Inaasahang isasagawa ang courtesy call ni Secretary Rubio kay Pangulong Marcos sa araw na ito, at bukod sa mga leader ng ASEAN, nakatada rin siyang makipagpulong kina China's Foreign Minister Wang Yi
at Russian Foreign Minister Sergey Lavrov sa sideline ng ASEAN gatherings. Ang patuloy na hidwaan sa gitnang silangan pati na rin po ang umiinit na tensyon at iringan sa South China Sea o West Philippine Sea ang ilan sa mga pinakasentro ng usapin sa nasabing summit. At yan ang balita live mula dito sa Washington DC, USA. Ako naman si Joy John Balarete, ako ng radyo natin, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Joy Jun Akol. Magandang umaga, Pilipinas! 4:23 ng umaga, patuloy tayo sa ating balitaan. Pinahigpit ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang mga patakaran sa panguhuli ng blue swimming crab o alimasag bilang pagtataya na ang pangangalaga ng yamang dagat ngayon ay masisiguro sa pandaigdigang pamilihan, poprotekta sa marine biodiversity at titiyak ng pangmatagalang kaunlaran ng isa sa mga pinakamahalagang industriya ng pangisda sa bansa. Sa ilalim ng Fisheries Administrative Order No. 277, ipinatutupad ang mga bagong hakbang para sa panghuli ng alimasag kabilang ang pagtatakda ng 500 meters na maximum na kabuang haba ng gill net na maaaring gamitin sa operasyon ng pangingisda. Batay sa mga pag-aaral, malaki ang naitutulong ng limitasyong ito upang mabawasan ang hindi sinasadyang pagkakahuli ng mga marine mammal at iba pang protected, threatened at endangered species nang hindi naaapektuhan ang kahusayan ng pangingisda. Inaayon din ng bagong regulasyon ang Philippine Fisheries sa mga itinakdang pamantayan ng U.S. Marine Mammal Protection Act na higit pang nagpapatibay sa reputasyon ng bansa bilang maaasahan at sustainableng supplier ng produktong dagat sa panahon kung saan lalong tinatangkilik ng pandaigdigang merkado ang mga responsableng supplier. Inilabas ang kautusan sa panahong kinakaharap ng mga seafood exporter ang lalong humihigpit na sustainability requirements mula sa mga dayuhang mamimili, partikular sa Estados Unidos. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, labas tayo uli ng himpilan. Isa raw po ang patay at dalawa nakaligtas sa pagkalunod sa dagat sa Bagak sa Bataan. Pakinggan natin ang report ni RH37, Danny Kumilang. Nasawi ang isang 29 anyos na lalaki matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Barangay Pag-asa, Bagak, Bataan dakong alas 9:30 ng umaga kahapon. Samantalang dalawa niyang kasamaan ang ligtas na nasagip. Kinilalang nasawi na si Jericho Panganiban, 29 anyos, residente ng Bulacan. Ang dalawa niyang kasamang nakaligtas ay pawang mga residente rin ng Bulacan na nagpunta sa lugar upang mag-outing. Ayon dito kay Umbing Norberto Villaruel, 52 anyos, isa sa mga sumagip. Nakita nilang nalulunod ang 3 biktima sa may kalayuan mula sa Pampang. Agad silang kumilos kasama ang dalawa niyang anak at isang mangisda upang sagipin ang mga ito. Ikinuwento ni Villaruel na naghagi sila ng lubid upang makakapit ang mga biktima hanggang sa ligtas silang may ahon. Gayunman, sa kabila ng mabilis na pagresponde, ang unang biktimang kanilang nasagip na si Panganiban ay hindi na naisalba. Agad na dinala ang 3 biktima sa Rural Health Unit RHU ng Bagak, kung saan idiniklara ng mga doktor na dead on arrival si Panganiban habang ang dalawa niyang kasamaan ay nakaligtas. Samantala, nagpaalala si Villaruel sa publiko na maging maingat sa pagligo sa dagat. Aniya, madalas na naaksidente ang ilang nag-outing na nakainom ng alak bago lumusong sa tubig. Pinapayuhan din niya ang mga bumibisita sa mga dalampasigan na huwag maligo kapag nakainom ng alak at iwasan lumusong kung malaki ang alon o hindi pamilyar sa kondisyon ng dagat upang maiwasan ang kapahamakan. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny Kumilang. Patuloy tayo sa ating balitaan. Itinalaga si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Si Navarrete ang papalit kay General Romeo Brownell Jr. na natapos na ang kanyang 3-year fixed term at nagretiro na sa military service matapos ang 41 taon. Ang pagkakatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay Navarrete ay inanunsyo ilang oras bago ang AFP Change of Command at Retirement Ceremony sa Camp General Emilio Aguinaldo sa Quezon City.
Ayon sa bagong AFP Chief of Staff, ipagpapatuloy niya ang modernisasyon sa pambansang militar sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga Pilipinong sundalo at kanilang kakayahan. Nangako rin si Navarrete na ipaglalaban ang anumang pag-aari ng Pilipinas hanggang sa huling patak ng dugo ng mga kasundaluhan. Samantala, mauupo naman si Lieutenant General Donald Gumiran, ang commander ng Western Mindanao Command bilang bagong commanding general ng Philippine Army kapalit ni Navarrete. Magandang umaga, Pilipinas! Kaugnay nga niyan, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Antonio Navarrete na ipagtanggol ang bawat sulok at pulgada ng lupa at karagatan na sakop ng bansa. Sa change of command ceremony sa Camp Aguinaldo, sinabi ng Pangulo na malaki ang pananagutang nakaatang sa bagong pinuno ng AFP. Ito'y dahil tungkulin nitong pangalagaan ang mamamayan, ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas at tiyaking ligtas ang kinabukasan ng Republika. Binigyang diin din ni Marcos na hindi kailanman isasakripisyo ng pamahalaan ang soberanya at pambansang dangal. Dagdag pa ng Pangulo, maaaring magbago ang namumuno sa sandatahang lakas, ngunit hindi nagbabago ang misyon nitong ipagtanggol ang watawat at teritoryo ng Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! 29 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Mamigay tayo ng pera. Dahil ang ating Malacash promo ay naglilibot kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity dyan sa Barangay Pedro Cruz sa San Juan City. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Ulitin natin, ang ating Malacash promo ay naglilibot dyan sa Barangay Pedro Cruz sa San Juan City. At ang ating word of the day, Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! ang ating word of the day ay Dog Days. Dog Days sa Tagalog, pinakamainit na araw. Sa Cebuano, pinakainit nga adlaw. At sa salitang Ilocano, kapudotan nga adlaw. Ayan, ulitin natin ang ating word of the day, Dog Days. Magandang umaga, Pilipinas! Itinanggi naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga paratang ng China na ang Pilipinas ang nagsimula ng komprontasyon sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, mali at nakaliligaw ang mga pahayag ng panig ng China tungkol sa nangyaring insidente. Giit ng Persa, ang tunay na isyu ay ang paglapit ng isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre na itinuring nitong iligal na pagpasok sa lugar na nasa ilalim ng karapatan at soberanya at international law. Sinabi rin ng AFP na kahalintulad ito ng insidente noong June 17, 2024 kung saan umano'y gumamit din ng marahas na aksyon ng China Coast Guard. Samantala, ayon kay AFP spokesperson para sa West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi mga Pilipino ang nanggulo dahil ang dalawang bangka ng China Coast Guard ang lumapit ng hanggang 30 metro sa BRP Sierra Madre. Magandang umaga, Pilipinas! Kaugnay nga niyan, hinamon ng Armed Forces of the Philippines ang China na ilabas ang hindi spliced video ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Kaugnay ito sa inilabas ng China Embassy na video na ibinibintang sa mga sundalong Pilipino na nakasakay sa BRP Sierra Madre ang nagsimula ng komprontasyon.
Pero ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea retired Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Chinese Coast Guard ang siyang lumapit sa barko ng Pilipinas. Dagdag pa ni Trinidad, tila sinusubukan lamang ng China na baguhin ang naratibo matapos umano itong mapahiya sa international community dahil sa ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award, issue sa Batanes Claim at sa kontrobersyal na monkey video. Na ipapakita naman doon sila ay lumapit. So yung action ng ating mga rubber boats was merely to drive them away. And it was non-confrontational, it was defensive in nature, it was within the rules of engagements. Sila ang nag-provoke, sila ang lumapit. So what they are showing is a spliced or incomplete version of the video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminating against them. It will be self-incriminating. Labas tayo muli ng himpilan. PNP nag-iimbestiga sa banta ng pamamaril sa mga estudyante at guro sa Leyte National High School sa Tacloban. Pakinggan natin ang report ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Nag-iimbestiga na ang Philippine National Police sa banta ng pamamaril na kabalat sa social media at nagdulot na panggamba sa Leyte National High School, Tacloban City. Nag-viral ang isang mensahe sa group chat mula sa nagpakilalang estudyante na 5 sila na nagsasabing may plano mano nilang barilin ang ilang estudyante at isang guro sa loob ng paralan. Dahil dito agad nagpatupad na mahigpit na seguridad ang Tacloban City Police Office at nag-deploy ng SWAT team upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawani ng paralan. Ayon kay Police Lieutenant Evelyn Lee Diaz, Information Officer ng Tacloban City Police Office, nagpapatuloy investigasyon upang matukoy ang taong nasa likod na nag-viral na mensahe. Kasalukuyan na nang kinakalap ang mga ebidensya at nakipag-ugnay ng pulisya sa mga kinaukulang ahensya upang matrace ang pinagbulan ng post. Samantala, nanawagan ng pulisya sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media, iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikado impormasyon at agad ipagbigay alam sa mga otoridad anumang kaninalang aktibidad. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat Jimmy Angay-Angay. Samantala, PBBM ipinatawag ang Chinese Ambassador kaugnay ng panibagong tensyon sa Ayungin Show. Banta ni VP Sara kay PBBM, itinuturing ng NBI na isang confession. Senate Impeachment Court sinuspendi ang impeachment trial para sa SONA, bagong schedule inilabas. Oil markets na bahala, presyo tumaas pa kasunod ng bagong tensyon sa pagitan ng US at Iran. 2 araw na transport strike sisimulan ngayong araw. At LPA sa labas ng PAR inaasang papasok ngayon sa bansa, posibleng maging bagyong Quiapo. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng programang Magandang Umaga, Pilipinas. Sa ating oras, 4:36 ng umaga. Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha? Kung ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa, all you need is Pride. Ba't pampahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal na matitinding mantsa based on tense at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon,
Hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Mga misis, sa amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampanambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magandang Umaga Pilipinas. Nagbabalik nga po ang programang Magandang Umaga Pilipinas. Pero bago natin ipatuloy ang ating balitaan, may nanalo na si Sherwin Alfaro sa ating Malakas Promo. Sherwin! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Umaga. Dinig muna ba kami? Good morning, Sherwin! Ayan, Okay na, okay na. nakikita mo sa video ngayon, itong lumang City Hall ng San Juan na kinonvert bilang San Juan Medical Center. Yan, no? Tignan mo naman, no? Napakaganda niyan. Ayan. Dahil sa harap nitong naturang pasilidad, may nagtitinda ng buko. Buko, na ayan. ang libangan makinig ng radyo. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning Pangalan po, niyo po? Nanay. Roslyn Gumapak po. Si Ate Roslyn Gumapak. Yes po. Ate Roslyn, palagi ka nakikinig sa DZRH. Yes po. At sino paborito mong announcer tuwing umaga? Ay si Sir Angelo Palmones. Iyon. Angelo Palmones, eto meron kang 1,000 pieces. Thank you. Thank you po. Thank you po Sir Angelo Palmones po. Thank you sa DZRH po. Pero si Ate Ayan. Ara nakaupo ngayon. Hello Ma'am Ara. Hello, good morning, po. Nanay. Good morning, Ate. Po. Apo. Baka may gusto kang Para batiin, makipagkwentuhan Ate. ka. Baka may gusto kang batiin. Good morning po sa inyong lahat po dyan. Ang pretty, ilang taon ka na po? Yung pamilya mo. 47 po. Ay, ang bata, tingnan, very fresh. Parang 46 years old. Tama ba, Sherwin? Para 46. magkasing fresh kayo, no? Parang mas fresh pa si Nanay. Kasing fresh ng binibentang buko. Bagong ligo lang po Ma'am Ay. Ara. Kamusta Thank you naman po. po ang bentahan, Nanay? Okay naman po, pero minsan po, di po, kasi maulan na po ngayon, di po, rainy days po, kaya bawi lang sa summer. Yun, oo. Tsaga-tsaga tama. lang po. And speaking of summer, Ara, matanong natin si Nanay kung alam niya kung ano yung ating word of the day. Yun. Dog days po. Dog days. Dog days. Alam mo ba ibig sabihin ng dog days, Ara? Pinakamainit na araw. Ayan. Oo, pinakamainit na araw. Pero dahil ito'y nag-originate doon sa mga sinaunang mga salita na nagmula pa sa panahon ng mga Griego, Egyptians at ng Romano na astronomy. Ibig sabihin nito ay yung ito'y sumasalamin na kumakatawan doon sa bahagi ng mga between na kung tawagin ay Sirius. Na kung tawagin ng mga scientists ng unang panahon ay dog star. Dog star. Nangyayari yung dog days kapag nag-a-align daw yung Sirius at yung araw na lumilika at pinaniniwala ang pinakamainit na araw sa mundo. Yun. Ayun. Yung pala yun. Nagkaroon Kaya, pa tayo ng science class, ano?
Oo, tignan mo, meron pa tayong astronomy. Ayan, astronomy. Class tuwing umaga. Dahil nga yung nararanasan na init dyan sa Europa, tinuturing nilang parang dog days daw, pinakamainit na mga araw. Oo, grabe. Ayun, dahil dyan ako ang ating medium component, hatid ng Astron, alagang maasahan. At syempre, meron kang pinakabango, ang bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Popcorn Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak, maaamoy ninyo kapag dilabhan at binanlawan ang inyong mga damit gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity at babalawan ng Charm Popcorn ang pinakabagong disenyo ng DZRH T-shirt. Plus meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, ano masasabi mo, ate? Yes, thank you po. Thank you. Thank you, sa ate. lahat-lahat po. Pero mo, hindi pa lumalabas yung haring araw, Oo, pero may benta meron ka na na, kagad di ba? biyaya. Oo. May blessings na po. Yun. Aga-aga. Thank you po sa inyo lahat. Ako, maraming salamat. Siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo ng susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ayan, maraming salamat RH6 Sherwin Alfaro. Ang ating pong oras 4:43 ng umaga, pero bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, batiin muna natin ang mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live. Happy Wednesday po! Pagbati ho kay Reynaldo Rodriguez. Nakatutok raw dyan sa Novaliches. Pagbati rin po kay Alcantara Eugenio. Gayon din kay Nardet Landeta Pahed Somera. Watching from San Ildefonso, Ilocos Sur. Pagbati rin po kay Marilu Jeronimo. Nakatutok naman dyan sa Cabanatuan City. Gayon din kay Antonio Tabat. Nakasubaybay naman dyan sa Negros Island. Ito always present din to eh. Kung may complete attendance nga sa DZRH, ito kasama to lagi sa Complete Attendance Award. Ma'am Loida Ibanez Sacramento, good morning. Nakatutok raw po from Santa Rosa City sa Laguna. Pagbati rin ho kay Randy Artiaga Santisas, gayon din kay Alberto Norbing Loreno. Watching from Talisay City sa Negros Occidental. Pagbati rin po Jennifer Kitlaba Lonsa. Gayon din kay Nelson Malinao, good morning. 4:45 na unang umaga, patuloy tayo sa ating balitaan. Kinonde na nga ng Malacanang ang pananakit ng mga tauhan ng China Coast Guard sa mga miyembro ng Philippine Navy sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ganitong uri ng pagkilos at mariin niya itong tinututulan. Sinabi rin ni Castro na sinusuportahan ng Pangulo ang mga pahayag na nauna nang inilabas ng Department of Foreign Affairs at ng Department of National Defense kaugnay ng insidente. Iginiit pa ng pulisya na lehitimo o ng palasyo na lehitimo at naaayon sa batas ang ginagawang pagganap ng Philippine Navy sa kanilang mandato at sa pagpapatupad ng karapatan ng Pilipinas. Binigyang diin din ng Malacanang na dapat idaan sa diplomasya at hindi sa pwersa o karahasan ang paglutas sa mga sigalot sa West Philippine Sea. Hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan. Magandang umaga, Pilipinas! Punta naman tayo sa Northern Samar. Sangguniang Panlalawigan naghain ng ordinansa na maglilimita sa paggamit ng mobile phones sa elementary at high school sa mga paaralan dyan sa Northern Samar. Pakinggan natin ang report ni RH34 Jean Galit Bantayan.
Inihain ng Sangguniang Panlalawigan sa Northern Samar ang isang proposed ordinance ng paglilimita sa paggagamit ng cellphones at electronic devices sa elementary at secondary school sa buong lalawigan ng Northern Samar sa oras ng klase. Ngunit magiging mandatory lang ang pagpapatupad nito sa mga private schools. Ang resolusyon mayroong titulo na Provincial Learner Focus on Digital Wellness Ordinance of 2026. Author nito si Board Member Don Abalon, Chairman ng Sangguniang Panlalawigan Committee on Laws, Justice, Human Rights and Public Accountability. Alinsunod ito sa pinapairal ng Department of Education ng mga polisiya hinggil sa classroom distractions. Iniulat ng Provincial Government ng Northern Samar layunin ng proposed policy na mabawasan ang paggagamit ng cellphone sa loob ng klase na sanhi naman ng digital misconduct, academic cheating, cyberbullying at unauthorized exposure o pag-expose ng mga kabataan o learners sa mga content sa oras ng klase. Binigyan din ng Sangguniang Panlalawigan ng isang pag-aaral ng sobrang paggagamit ng mobile device ay sanhi ng pagbaba ng academic performance ng mga learners. Nakasaad sa ordinansa, ipagbabawal sa mga learners o estudyante ang paggagamit ng mobile phone sa oras ng klase maliban lamang kung medical necessities, emergencies, sa academic purposes kung mismo ang guro ang nagbibigay ng pahintulot ng paggagamit ng mobile devices para lamang sa isang classroom activities. Dumalo sa ginawang public hearing ang mga school heads, administrators at educators sa public at private schools at sangayon naman ang mga ito sa nasabing resolusyon. Naimbitahan din sa nasabing public hearing ang DepEd Northern Samar Public and Private Schools, GPTA, NSPPO, Northern Samar Police Provincial Office, Provincial Legal Office, PYDO at iba pang government at non-government organizations ng lalawigan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat Jane Galit Bantayan. Sa iba pa nating mga balita, ipinatawag ng Foreign Ministry ng China si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz upang maghain ng formal na protesta kaugnay ng nangyaring engkwentro sa Ayungin Shoal. Kaugnay ito ng pananakit ng Chinese Coast Guard sa dalawang Navy personnel na nagbabantay sa naturang teritoryo. Ayon kay Chinese Ambassador Jing Kuan, nararapat lang na pag-usapan ng Pilipinas at China at ang mga issue sa West Philippine Sea. Ngunit muling nilinaw na hindi tatanggapin ng Beijing na maisama ang 2016 Arbitral Award sa binubuong Code of Conduct para sa South China Sea. Samantala, nanindigan naman si Ambassador Jing Kuan na hindi gawa ng Chinese Coast Guard ang AI-generated video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. At sa halip ay sinabi na gawa ito ng isang media entity sa China. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto bago mag-alas 5 ng umaga, nasabat ng Bureau of Customs ang nasa 23.27 million pesos na halaga ng mga misdeklaradong frozen agricultural products at iba pang produktong pagkain mula sa China. Ayon sa BOC, ang mga naturang kargamento ay deklaradong Fu Hua Lao Jiang brand ng classic squid ball, fish tofu, fish roe balls at kianya tofu. Gayunman, nang inspeksyonin ay dito na nadiskubre ang mga puslit na agri-products gaya ng chicken breasts, frozen pigeon, peking duck, duck meat at iba pang frozen products. Sabi ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, naglabas na ng warrants of seizure at detention ang Port of Manila laban sa naturang shipments dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, gayon din sa posibleng violation sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Pinasalamatan naman ni Nepomuceno si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ang buong DA sa patuloy nitong pakikipagtulungan sa BOC para labanan ang agricultural smuggling sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Iginiit naman ni House Speaker Faustino Bojedi III na ang makasaysayang pag-aproba sa panukalang Right to Information Act ay magpapalakas pa sa transparency, pananagutan at mabuting pamamahala sa gobyerno.
Ito ang buod ng talumpati ni D sa Isabela chapter ng Philippine Institute Certified Public Accountants noong linggo na binasa ni 6th District Board Member Amador Gafford Jr. Ayon kay D, ang landmark measures ay sumasalamin sa pangako ng Kamara sa transparency at responsible governance at mahalaga ang papel dito ng mga CPA para sa pagpapanatili ng integridad at tiwala ng publiko. Tiniyak din ng House Speaker na magpapatuloy ang mga kongresista sa pagsusulong ng mga reforma para sa mas moderno, mas malinaw at mas responsableng pamamahala ng pondo at serbisyo ng gobyerno. Dagdag pa ng opisyal, hindi lamang pinag-uusapan ng Kamara ang mabuting pamamahala, kundi isinasabatas na rin ito sa pamamagitan ng RTI Act at E-Bayad Act na layong gawing mas malinaw, mas responsable at mas moderno ang serbisyo ng pamahalaan. Binigyang diin pa ni Dean na ang sukatan ng mahusay na pamamahala ay hindi kung gaano kalaki ang ginagastos ng gobyerno, kundi kung gaano karesponsable ang pamamahala sa bawat pisong pondo ng bayan. Samantala, punta naman tayo sa Davao. 8 menor de edad nasagip sa OSAEC operation sa Digos City, Davao del Sur. 3 sospek arestado. Pakinggan natin ang report ni Jun Suter. 8 menor de edad ang nasagip ng mga otoridad habang 3 katao ang naresto sa isinagawang entrapment and rescue operation laban sa online sexual abuse and exploitation of children o SAEC sa barangay San Jose, Digos City, Davao del Sur. Ayon sa kapulisan, 6 sa mga nasagip na bata ang pinaniwala ang biktima ng online sexual exploitation habang 2 pa ang tinuturing na mga batang nasa panganib o at risk. Kasabay ng operasyon, nagsilbi rin ng search warrant ang mga operatiba at sinuri ang mga digital device na na-recover sa bahay ng mga sospek. Sa paunang pagsusuri, natuklasan ng mga investigador ang mga child sexual abuse or exploitation materials sa ilalim ng mga nasamsam na electronic devices. Bukod dito, nakarecover din ang mga otoridad ng tinatayang 6.30 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga na mahigit 42,000 sa loob ng bahay ng mga sospek. Inilagay na sa mga pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ang mga nasagip na minor de edad upang mabigyan ng kaukulang proteksyon at suporta habang nanatili sa kustodiya ng kapulisan ang 3 suspek na naharap sa kaukulang mga kaso. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jun Suter. Samantala, banta ni VP Sara kay PBBM itinuturing ng NBI na isang confession. Senate Impeachment Court sinospendi ang impeachment trial para sa SONA. Bagong schedule inilabas. Oil markets na bahala, presyo tumaas pa kasunod ng bagong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. 2 araw na transport strike sisimulan ngayong araw. At LBA sa labas ng PAR, inaasang papasok ngayon sa bansa, posibleng maging bagyong Quiapo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng programang Magandang Umaga, Pilipinas. Ang ating oras, 5 minuto bago mag alas 5 ng umaga. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas, 1 minuto na makalipas ho ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Neozep Z Plus Forte. Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Mas maingay pa sa manok, mas nakakagulantang pa sa busina ng truck, mas nakakagulat pa sa alarm clock. Kumpletuhin ang gising kasama ang mga balita at impormasyon ng Dire-Diretso sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH. Magandang Umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas! Magandang Umaga Pilipinas! Araw ho ng Miyerkules, July 22. July 22 na kaagad. Bilis ng panahon. At nakatutok ba kayo kahapon sa mga developments sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Meron pang part 2 ngayon ha. Hindi pa ho natatapos yung cross-examination kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Meron pang hinahabol sana na tanong si Senator Judge Pia Cayetano. Kaya lang hindi mahanap yata nung staff niya ba yun? Yung notes. Pero yan ho ang mga aabangan natin ngayong araw. At syempre bukod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, meron daw hong low pressure area na mataas ang tsansa na maging bagyo. Makibalita ho muna tayo mula sa DOST Pag-asa kay Alzar Aurelio. Sir Alzar, magandang umaga ho. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang low pressure area ay nasa labas ng PER at nagsilidad na maging bagyo. Kapag naging bagyo ito, tatawagin nating Quiapo kapag nasa loob ng PAR. Kasalukuyan, ang layo nito ay nasa nasa 1,200 kilometers east silangan ng Luzon. Ito ay inaasang kikilos hilagang kanluran o generally pakanluran, maaaring tumbukin ang northern Luzon. Sa wala pang epekto ang low pressure area sa ating lagay panahon ngayong araw. At sa ating lagay na panahon ay halos buong bansa makakaranas ng mga pag-ulan. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Bicol Region, Visayas at sa Mindanao. At kasama na rin ang Palawan. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat, maging alerto sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng Luzon, kasama Metro Manila, maganda at maliwanag sa panahon, subalit may mga tsansa ng isolated na pag-ulan o bigla ang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Alzar, pahahabol na ho. Kailan po expected na pumasok ng PAR itong bagyo? Parang nandun na siya sa borderline eh. Well, maring inaasahan tayo papasok ngayong araw. At may forecast track na po ba tayo na possible po bang dumaan lang ulit ito ng ating PAR o may possibly na dumaan ito sa ating bansa? Posible ba na dumaan o maapektuhan ng Northern Luzon? Alright. Maraming salamat po, Sir Alzar. Magandang umaga. Thank you po. Magandang umaga po. Alzar Aurelio ng Pag-asa. Magandang Umaga Pilipinas!
Alas 5:07 na ho ng umaga sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Magkarinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ito pa rin sa DZRH Magandang Umaga Pilipinas. Ito ho si Yuel Reyes. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas! Balita! Balik-balita tayo, sinabi ni House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na makatutulong ang mga bank, tax at corporate records na ipinasabina ng Senate Impeachment Court. Ayon kay De Lima, susuriin sa pagdiliti sa mga bank transaction, pinagsamang asset ng mag-asawang Duterte Carpio, mga income tax return at mga statement of assets, liabilities and net worth o SALN upang maberipika kung naayon ang mga ito sa kanilang idineklarang kita. Tinukoy din ni De Lima ang naunang ulat ng Anti-Money Laundering Council na nagpakita ng humigit kumulang 6.7 billion pesos na covered at suspicious transactions. Subalit, kailangan pa rin anya ang mga orihinal na record upang masuri ang pinagmula ng mga pondo. Iginit naman ng kampo ni Vice President Duterte na wala itong nagawang paglabag at inaasahang tututulan nila ang mga ebidensyang sa tingin nila ay hindi naaayon sa batas. Magandang umaga Pilipinas! Seryoso, aktibo at patuloy pa rin ang banta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapatuloy ng impeachment trial at pagsalang sa witness stand ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Binanggit niya na hindi lamang ang banta ni VP Sara ang kanilang iniimbestigahan. Paliwanag ni Matibag, may ilan pang insidente na kanilang isinama sa kill plot assessment, pati na ang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa ipinalabas na video sa korte, maririnig si Duterte o si Baste na nagsabing, "We only need one head, that of BBM." Binigyan din ni Matibag na ang nasabing rally ay naipalabas ng live at tinatayang napanood ng halos 700,000 katao. Magandang umaga Pilipinas! May tuturing din na banta sa pambansang seguridad na naging death threats ni VP Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang iginit ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa kanyang pagharap sa impeachment court. Ayon kay Matibag, nananatiling subject na nagpapatuloy na investigasyon ng Vice Presidente dahil sa November 2024 media conference nito kung saan ginawa ang umano'y pagbabanta kay PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pananaw niya ng law enforcement, hindi lamang banta ang naging pahayag ni VP Sara kundi plano na ipatumba ang Pangulo na maituturing ding banta sa seguridad ng bansa. Git ng NBI Director, hindi tumigil ang Bureau sa pag-iimbestiga at sa katunayan ay bumuo na rin sila ng Special Task Force para sa tuloy-tuloy na monitoring at pagsisiyasa at kaugnay ng nasabing usapin. Magandang umaga Pilipinas! 34 anyos na construction worker na hulihan ng shabu na nagkakahalaga ng higit 30,000 piso sa kanila na raw bahay sa Bolinao, Pangasinan. Detalye mula kay RH38 Freddy Fardo. Freddy. Magandang umaga Pilipinas Report! Masanto siya kapusan Kuyang Inger. Kulong ang isang construction workers na 34 anyos may live-in partner na residente ng bayan ng Bolinao matapos na masamsam sa kanilang tahanan ng isang heat-seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 7 gramo at may estimated standard drug price na 47,600 pesos. Base sa ulat ni Bolinao Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan, nagsilbi ng search warrant ang kanyang mga tauhan sa bahay ng suspect at matagumpay na nakumpiskang nasabing illegal na droga at mga drug paraphernalias. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na kasalukuyang nasa kustodiya ng Bolinao Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo, Aris30 nag-uulat para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat Freddy. Samantala, 2 o 3 BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sugatan sa engkwentro sa Maguindanao del Norte.
Detalye mula kay RH19, June Dimakutak. June. Magandang umaga, Pilipinas Report! Alaykum assalam, Brother Angel. Matapos sa magkakasunod na grenade attacks itong weekend laban sa military sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur at Barangay Makagiling, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, sinalakay din ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang isa sa mga patrol base ng mechanized company sa bayan ng Talitay, Maguindanao del Norte na nag-iwan ng umano'y 3 BIFF ang sugatan habang walang naitalang casualty sa panig ng government forces at sa mga sibilyan. Sinalakay din ng hinihinalang BIFF ang isang patrol base sa military sa barangay Linantangan, Sharif Saidona, Mustafa, Maguindanao del Sur. Nakalapit bayan lamang ng Talitay kung saan pinasabugan ng mga sumalakay ang naka-standby na military vehicle. Sa panahong umiiral ang COMELEC gun ban sa buong BARM region at sa massive deployment of troops ang PNP, Philippine Coast Guard at Philippine Army, malaya pa rin umanong nakakagawa ng movement sa mga natitirang armed group, partikular sa Maguindanao del Sur at del Norte. Sa kabila ng mga ito, handa naman umano ang government forces sa mga ganitong paghahasik na karahasan ng mga remnants ng Dawla Islamiyya at BIFF upang bigyang daan ang kapayapaan sa papalapit na first parliamentary election sa BARM region. Para sa Magandang Umaga Pilipinas, RH19, June Dimakutak, Central Mindanao, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Oy, Miss Evan lang. How are you po mula sa Las Vegas? Kaya din kay Garci Ever sa kanyang YouTube name. Timing daw talaga ang bagyo pag wala si VP Sara sa Pilipinas. Pinalaman na. Elani Reuso ng Kidapawan City yung mga suki natin. Mario Verania ng Santa Cruz, Laguna. Good morning ho, good morning. At kay Larissa De Los Santos. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, sundalo, patay, 2 sugatan sa 2 magkasunod na sagupaan ng tropa ng gobyerno at CPP-NPA. Talya mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Magandang umaga, Pilipinas Report! Nasawi ang isang sundalo ng Philippine Army sa pangalawang sagupaan sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at mga nalalabing kasapi ng Ilocos Cordillera Regional Committee ng CPP-NPA sa bulubunduking bahagi ng Tinag-Abra. Nakilalang namatay na si PFC Drexler Gumayat ng Army 58th Infantry Battalion. Sumiklab ang bakbakan kahapon, July 20, sa barangay Apaw, Tinag-Abra nang makaengkwentro ng mga tropa ng 50th IB ng 503rd Infantry Brigade ang abot sa 10 armadong miyembro ng IRCR ng NPA habang nagsasagawa ng pursuit operations. Ang naturang sagupaan ay kasunod sa naunang engkwentro noong Lunes ng hapon sa Sitio Ambalag, Barangay Lanag, Lacob Abra, kung saan unang nakasagupa na mga pwersa ng gobyerno ang parehong grupo ng NPA. 2 sundalo nasugatan at kaagad na naisugod sa pagamutan. Tinutugis ng mga tropa ng gobyerno ang mga tumatakas na rebelde na umantong sa pangalawang sagupaan sa Tineg at doon nasawi si PFC Gumayat. Naiwi na kahapon ang labi ni Private First Class Dexter Gumayat sa headquarters ng 503rd Infantry Brigade sa Kalanan, Tabuk City sa lalawigan ng Kalinga. Patuloy naman ang security, pursuit at clearing operation para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa kalapit na komunidad. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Lakay Romy Gonzales. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan ho ni Kuya Angelo Palmones, ito pa rin si Yuel Reyes. Pilipinas ang oras, alas 5:16 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Number
number 1. Na naman! Na oras na para tayo po mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglayan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-aagam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOA's FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ay, mabuti na lang itong mga taga-Quezon, bukod ho sa nyog, meron din ho silang mga cacao beans na pinagkakakitaan. Kaya hindi sila masyadong nervyoso kapag ganitong umuulan at maapektuhan yung kanilang mga palayan. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Para po sa inyong mga inquiries, sa inyong mga orders, makipag-ugnayan po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng tangerine chocolate na mga raw material. Galing din po sa ani ng ating mga
magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa mga tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Tayo naman bilang mga Pilipino ay dapat na tangkilikin. Kaya doon ho sa mga pauwi abroad, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron ho tayong locally made na tangerine chocolate. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas! Alas 5:23 na ho ng umaga, balikbalita tayo. 5 senator judges ang tutol sa nakatakdang pagpapalabas ng bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, kabilang dito sina Senator Judges Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Camille Villar at Loren Legarda. Git ni Tongol, naghain na ng magkakahiwalay na manifestations ang mga naturang senador para ipahayag ang kanilang pagtutol. Ang oposisyon ay kasunod ng naging ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero na isabina ang tax at bank records ni VP Sara at asawang si Attorney Man Scarpio para magamit na ebidensya sa nagpapatuloy na pagdilitis. Samantala, nilinaw naman ni Tongol na ang sinumang magkukwestiyon sa ruling ng Presiding Officer ay kinakailangang maghanap ng ibang legal remedy bukod sa paghahain ng motion for reconsideration na hindi pinahihintulutan sa Senate rules. Umaga, Pilipinas! Tinuturing na ng National Bureau of Investigation na higit pa sa isang simpleng banta ang balak na pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagtestigo sa impeachment trial, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na lumawak na sa saklaw ng kanilang investigasyon mula sa isyu ng pagbabanta patungo sa usapin ng pambansang seguridad. Ayon kay Matibag, lumabas sa kanilang investigasyon na may pahayag ang Vice President na nakipag-usap siya sa isang tao na papatay sa Pangulo sakaling may mangyari sa kanya at pumayag ito. Iginit din ni Matibag na ang kaso ay tinitingnan na ng NBI bilang isang seryoso, aktibo at nagpapatuloy na banta sa buhay ng Pangulo. Pero ang amin pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas. Samantala, hindi parehas na pagtrato ng NBI sa kaso ng guro na nagbanta kay dating Pangulong Duterte at ang pagbabanta ni VP Sara kay PBBM, kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo. Detalye mula kay RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Magandang umaga, Pilipinas Report! Questionable para kay Senador Raffy Tulfo ang magkaiba at hindi pantay na pagtrato ng National Bureau of Investigation o NBI sa dalawang kaso ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng Bansa. Sa ika-8 araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, tinanong ni Senator Raffy si NBI Director Attorney Melvin Matibag kung bakit magkaiba ang pagtrato ng ahensya sa kaso ng guro na si Ronel Mas at ni Vice President Sara Duterte na parehong nagbanta sa buhay ng isang Pangulo. Si Mas ay ang guro na inaresto ng NBI kahit walang warrant of arrest noong May 11, 2020 sa Santa Cruz, Zambales.
Ito ay kasunod ng post nito sa social media na magbibigay siya ng 50 milyong piso sa sinumang makapatay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kaso nitong inciting to sedition ay dinismiss ng Olongapo Regional Trial Court dahil sa kawalan ng warrant nang siya ay inaresto ng NBI. Samantalang si Vice President Sara na nakita sa video noong November 23, 2024 na nagbanta naman kay Pangulong Bongbong Marcos ay animoy pinigyan ng special treatment. Sagot ni Director Matibag, ayaw nilang maulit na ma-dismiss lang ang kaso gaya ng nangyari kay Mas sa kaso ng pangalawang Pangulo at iba ang pagtrato ng dating administrasyon kumpara sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang bahagi ng impeachment trial. Make a comparison ngayon. Bakit yung isang guro na nagbanta kay dati Pangulong Duterte agad inaresto at bakit itong isang Vice President na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi inaresto ng NBI? I can only second guess po na maaaring may pagkakaiba po ng proseso or tinitingnan po ang administrasyon ng panahon na yun at ng panahon po ngayon. Maraming salamat po. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Lakay Raymond. Samantala, pagtukoy sa kinausap ni VP Duterte sa planong papatayin ang Pangulo, baka abutin pa ng 6 na buwan. Detalye mula kay RH12, Milky Rigunan. Miss Milky. Magandang umaga, Pilipinas! Report! 3 hanggang 6 na buwan matutukoy na umano ng National Bureau of Investigation kung sino ang kinausap o kinontrata ni Vice President Sara Duterte sa kill plot. Ito ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag nang tanungin ni Senate President Win Gatchalian kung kailan matutukoy ang nakausap ng Vice Presidente. Ito ay sa plano umanong pagpatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Risa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa panig ni House Prosecution Spokesperson Sia Alonto Adjong, ang isyu ay kung hindi umeksena at nagsagawa ng investigasyon ang NBI. Ayon kay Adjong, matagalan man ang investigasyon, ito ay para matiyak na matutukoy ang mga nagplano sa buhay ng Pangulo, unang ginang at ng dating House Speaker. Narito si House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Milky Rigunan. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:29, iginiit ni House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na dapat maging malinaw at madaling maunawaan ng mga karaniwang Pilipino ang mga ebidensyang pinansyal na ihaharap ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sinabi ni De Lima na hindi lamang ang senator judges ang dapat makaintindi sa mga dokumento at ipaliwanag na ihaharap sa pagdilitis, kundi maging ang publiko na may direktang interes sa usapin ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon pa sa dating Justice Secretary, mahalagang maipaliwanag na maayos sa mga bank records, income tax returns, statement of assets, liabilities and net worth o SALN, mga interes sa korporasyon at mga dokumentong mula sa AMLAC upang maunawaan ng publiko ang mga ebidensyang may kaugnayan sa reklamong betrayal of public trust laban kay VP Sara. Isang testigo ang ihaharap ng prosekusyon na siya mag-uugnay at magpapaliwanag sa iba't ibang dokumentong pinansyal kapag naipresenta na ng mga ito sa impeachment court. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, alas 5:31. Magandang umaga, Pilipinas! Ang May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya.
Strawberry papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ay, mabuti na lang itong mga taga Quezon, bukod ho sa nyog, meron din ho silang mga cacao beans na pinagkakakitaan. Kaya hindi sila masyadong nervyoso kapag ganitong umuulan at maapektuhan yung kanilang mga palayan. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng cacao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Para po sa inyong mga inquiries, sa inyong mga orders, makipag-ugnayan po sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng tangerine chocolate na mga raw material. Galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa mga tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Tayo naman bilang mga Pilipino ay dapat na tangkilikin. Kaya doon ho sa mga pauwi abroad, wag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron ho tayong locally made na tangerine chocolate. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada.
Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinakaimportanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultamayo. Ang Ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito, pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell, at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang Ultamayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-agam. Magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ha? Ang Ultamayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Esco Drug at Curamed. Ayan ha. At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules ha, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang Ultamayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 40 minuto makalipas ho alas 5 ng umaga. Good morning, good morning, good morning sa lahat ng mga kabubukas pa lang ng kanilang radyo at syempre sa mga nakatutok sa DZRH TV at DZRH Facebook and YouTube. Merkules pa lang tayo ngayon, may pasok. 2 police officials sa Dipapa sa Cebu na sangkot sa modus na pagbebenta ng murang brand new car. Inireklamo sa Napolcom. Medalya ng balita RH5, Val Gonzales. Val. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Kuya Yuel, 2 police colonel at 4 na iba pang police na nasa active service ang inireklamo sa National Police Commission. Ito'y dahil sa pag-ahahente ng 6 na mga pulis sa pagbibenta ng mga brand new vehicle sa mas murang presyo pero hindi naman na i-deliver at kung maibigay man ay nakapangalan sa ibang tao
o kaya'y nakasangla sa bangko. Mula sa Cebu Province ay personal na nagreklamo sa Napolcom ang 3 complainant, kabilang ng isang negosyante, barangay chairman at isang kapatid ng congressman sa Lapu-Lapu City. Sa pahayag ng negosyanteng si Ronald Yap Elpa, nakapagbayad na siya ng aabot sa mahigit 5.7 million pesos para sa 4 na sasakyan, pero sa 2 dumating ay nakapangalan sa ibang tao at ang isa ay nakasangla sa bangko. Mahigit 5.9 million pesos naman ang natangay kay Chad Chan, kapatid ng isang congressman sa Cebu, habang 260,000 pesos ang nakuha sa isang chairman ng barangay bilang down payment. Paliwanag ng 3 biktima na kumbinsi silang bumili ng Montero, pick-up, Nissan Patrol, Land Cruiser at iba pa dahil may alokasyon daw ang mga pulis sa isang car dealer company sa Laguna. Git ni Napolcom Commissioner Ralph Vicente Calinisan, walang pribilehyo ng alokasyon sa car company ng sinumang miyembro ng PNP. Kabilang sa mga nireklamong pulis ay nakatalaga sa Police Regional Office 7 na itong isang police lieutenant colonel na dating opisyal ng Quezon City Police District at 4 na iba pa. Bukod pa ito sa isang kernel na sangkot naman sa pagpaparenta ng mga sasakyan. Pawang nahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of service. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val Gonzales. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na hindi makokompromiso ang soberanya ng Pilipinas sa pagsulong ng kapayapaan. O nga pala, kahapon pinatawag ni PBBM si Chinese Ambassador sa Malacanang at wala pang nalabas na detalye kung ano yung napag-usapan nila. Pero itong balitang ito, alamin natin ang detalye mula kay RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Magandang umaga, Pilipinas Report! Mananatili ang Pilipinas bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa change of command ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa Pangulo, susunod ang bansa sa international law dahil ang Pilipinas ay kumikilos ng may dignidad, pagpipigil at profesionalismo. Tiniyak naman ito na sa paghahangad ng kooperasyon ay hindi makokompromiso ang soberanya. Handaan niya ang Pilipinas na makipagkaibigan sa lahat pero hindi tatalikuran ang pambansang dangal. Bili naman ng Commander-in-Chief sa bagong liderato ng AFP, protektahan ang taong bayan, ipagtanggol ang teritoryo at siguruhin ang kinabukasan ng bansa. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Meron na lamang tayong 16 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Ay baka nalilingat-lingat tayo. May isa pa tayong balita na binabantayan. Diyan naman sa Angat Dam na mayorya ho ng pinagkukunan nating tubig dito sa Metro Manila ay diyan lang naman nanggagaling. At ang latest mula ho sa Pag-asa Hydro Division, bumaba pa, sumadsad pa ho sa all-time low na 152.20 meters ang level ho ng tubig as of yesterday, July 21. At ang babantayan natin, dahil nga wala pang mga pag-ulan ho ngayon, ang pangamba nila ay bumaba pa yan ng below 150 o 149 meters. At pag nangyari ho yan, possible kaya na magkaroon ulit ng mga rotational water interruption. Dahil wala pa tayo, ang inaasahan nilang good news ngayon, yung paparating na low pressure area na posibleng maging bagyo, na posibleng makatulong na umangat ang water, matagdagan man lang kahit kaunti yung tubig sa Angat Dam na pangunahing kinukunan ho ng tubig dito sa Metro Manila. Kaya ang sabi ng LGU ng San Jose del Monte sa Bulacan, naghahanda na sila sakaling patuloy pang bumaba ang tubig. Lalo na ngayon inaasahang iiral ang matinding El Nino.
Samantala, hanap buhay muna tayo. Tayo nyo yung report ni Tina Nolasco tungkol ho sa presyohan ng mga manok dyan ho sa Tondo, Maynila. Ba'y tumaas ba o bumaba? Alamin natin sa ating pagbabalik. Alas 5:46 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! RH number 1. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Fagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles, humihina ang kalamnan? Aba, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB, pampalakas po ng muscles, yung glucosa green, para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Saan ka man sa mundo. Umaga, Pilipinas! Puhunan ng mga tindero ng manok sa Pretil Market sa Tondo, Maynila tumaas. Pero presyo daw ho ng bentahan nito hindi muna nila binago. Bakit? Detalye mula kay RH9, Tina Nolasco. Tina, good morning. Magandang umaga, Pilipinas Report! Good morning, Yuel. Umaaray ang mga vendor ng manok rito sa Pretil Market sa Tondo, Maynila dahil nga sa mataas na puhunan nila sa mga ibinibentang manok. Naepektuhan nila ng mataas na presyo ng krudo na ginagamit sa transportasyon ng mga produkto. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, mula sa dating 150 pesos na kuha nila kada isang kilo ng live chicken, ngayon ay nasa 157 pesos na. Sa kabila nito, Yuel, napipilitan ng mga tindero ng manok sa Pretil na huwag muna dagdagan ang benta nila ng kada kilo ng manok upang tangkilikin pa din ng mga mamimili. Dahil dito, ang presyo ng kada kilo ng whole dressed chicken ay mapibili ng 230 pesos. Kung bitso at wings naman, nasa 240 kada kilo. Ang leeg at adidas, pabibili ng 190 pesos per kilo. Ang isa, 140 pesos kada kilo. Para naman sa mga mahilig sa atay na may kasamang balon-balunan, mabibili ng 240 pesos kada kilo.
Kung purong atay naman at walang kasamang balon-balunan, Yuel, mabibili ito sa tumataginting na 360 pesos kada kilo. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:51, 9 na minuto na lang, alas 6 na ho ng umaga, iginiit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hiwalay ang kanyang tungkulin bilang direktor ng National Bureau of Investigation sa trabaho ng kanyang asawa na si Laguna Representative Ann Matibag. Ipinaliwanag ni Matibag na ang kanyang pagtestigo ay nakabatay lamang sa mandato ng NBI kaugnay ng investigasyon sa mga pahayag ni Duterte noong November 2024 tungkol sa planong pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inamin din ni Matibag na nakipagpulong siya sa mga miyembro ng prosekusyon bago ang kanyang pagtestigo, ngunit iginiit na hindi ito coaching, kundi pagtalakay lamang sa mga paksang inaasahang lalabas sa pagdinig. Dagdag pa niya, handa rin siyang makipagpulong sa panig ng depensa kung tatawagin siya bilang kanilang saksi. Magandang umaga, Pilipinas! Kinwestiyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga opinyon ni NBI Director Melvin Matibag sa mga kolum na isinulat nito sa isang pahayagan noong 2024. Sa cross-examination sa Senate Impeachment Court, tinanong ni defense lawyer Mark Vinluan si Matibag kung siya ang may akda ng mga kolum na tumutuligsa kay Duterte gamit gumamit ng tawag na bratinelya. Inamin ni Matibag na siya ang sumulat ng mga kolum, ngunit iginiit na mga personal na opinyon ito bilang kolumnista at walang kinalaman sa kanyang tungkulin bilang direktor ng NBI. Ipinaliwanag din niya na ang paggamit sa salitang bratinelya ay hango sa narinig niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong panahong nagtatrabaho pa siya sa ilalim ng kanyang administrasyon. Magandang umaga, Pilipinas! NBI Director Matibag muling haharap sa ikasyam na araw ng impeachment trial. Handa raw sa pagpapatuloy ng cross-examination. Natalia RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Inaasahan ang muling pagharap ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ngayong ikasyam na araw ng impeachment trial. Kasalang ang direktor sa pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa o ng kampo ng Vice President Sara Duterte. Nanindigan si Matibag na pawang nakabatay doon sa ebidensya ang kanyang ilalahad sa impeachment court, partikular ang plano umano ng pangalawang Pangulo na ipapatay ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Idiniin niyang para sa taong bayan yung kanyang pagtestigo at wala siyang sinabi at sasabihin na hindi talaga nangyari kaugnay ng usapin. Inaasahan, sabi ni Matibag, na matutukoy na ng binuo niyang task force ang kinausap o kinontak ng VP Sara sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Sa pagharap ng impeachment court kahapon, sinabi ng NBI Director na mayroon na silang mga person of interest na maaaring kinausap ng pangalawang Pangulo o kaya naman ay posibleng makatulong para matukoy nila yung mismong hitman. Samantalang sinabi sa DZRH News ni NCRPO spokesperson Miguel Rizal Asilo na nananatiling naka-heightened alert yung hanay sa labas ng Senado na yung nagpapatuloy yung paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH News sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, back-to-back showbiz tayo. Vice Ganda at Kim Chiu ay may namumuong araw na hidwaan. Totoo ba to? Is this true stone? Detalye mula sa ating showbiz legend, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Kaagad na nag-trending sa X ang pag-alma ng mga fans ni Kim Chiu dahil sa acceptance speech ni Vice Ganda nang nanalo itong Best Variety Host sa Famous Broadcast Arts noong nakaraang Lunes na ginanap sa Manila Hotel. At ibinahagi niya ang karangalang iyon sa kanyang mga co-host. Tanging si Kim Chiu lang ang hindi nabanggit. Lalo pa itong lumaki dahil pinatulan sila ni Vice Ganda na sinabi niyang kachipan at toxic itong mga fans ni Kim. Pero ipinagtanggol ni Kim ang kanyang mga fans. Nag-post si Kim sa
sa kanyang ex account na ang sabi nito, ayaw ko sanang palakihin ito pero bilang mga taga-suporta, hindi naman siguro katsipan ang tawag doon. Siguro po marahil sa sobrang pagmamahal at suporta nila sa idolo nila ay protective sila. Initial reaction po siguro ito. Hindi sa tinotolerate ko sila pero sana hinayaan na natin ito. Kung wala ang mga taong sumusuporta at lubos na nagmamahal sa atin, wala ding tatangkilik sa lahat ng ginagawa natin. End of quote. Pero hindi ito pinalagpas ng unkabogable superstar. Nag-tweet uli si Vice Ganda na ang sabi naman ito, sa aking mga little ponies, hindi sapat at katanggap-tanggap na dahilan na mahal nyo ako para maging masama kayo sa iba. Ipinagpasalamat ko ang suporta nyo but I will not enable your toxic behavior just because I seek your support. I love you, my mature and thinking little ponies. Kaya mukhang may namumuong hidwaan ngayon kina Vice Ganda at Kim Chiu. Kaya abangan natin yan sa It's Showtime mamaya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tita Gorgie. O eto, kung hidwaan naman kina Vice Ganda at Kim Chiu ang namumuo raw. Sinagot naman ng aktres na si Katrina Halili ang mga katanungan kung nagkabalikan na sila ni Chris Lawrence. Dali mula sa isa pa nating showbiz legend, Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Yes! Yun ang sagot ni Katrina Halili sa mga katanungan kung nagkabalikan na siya at ang kanyang dating jowa na si Chris Lawrence. Yes, nag-post nga ang naturang aktres sa kanyang Instagram na kung saan ay may hawak siyang cake at nakasaad dito ang katagang "It's a yes." Totoo. Matapos ang kung ilang taong hiwalayan noong 2014 na kung saan ay nagkaroon sila ng supling na sa Cathy ang pangalan, ay heto, muling nagsalubong ang landas ni Katrina Halili at Chris Lawrence na ang nararamdaman nila sa kanila sa bawat isa ay mainit na pag-ibig. Oh, mas mainit na pagmamahalan. Oh, love at the second time around. Oh, kaya naman, maraming mga fans ang tuwan-tuwa ngayon sa muling pagbabalikan ng dalawa. Maraming natutunan itong si Katrina at maging itong si Chris Lawrence sa buhay ng isang mag-asawa. Kaya congratulations! Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na lang, alas 6 na ho ng umaga. Speaking of pag-ibig, yes na raw kanina Katrina Halili at Chris Lawrence. Siyempre bago matapos itong pag-sit-in ko kay Kuyang Angel Palmones, ay babatiin ko muna ang aking life partner na si Marie Chris Maliglig. Happy birthday! Happy birthday! Uy, see you later, baby. At yan ho mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong araw ng Miyerkules, July 22, 2026. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga nakasama mula kaninang alas 4 ng umaga kay Ara Espiritu at ngayon hong alas 6. Doho si Yuel Reyes sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Magkarinigan ulit tayo mamayang alas 12 ng tanghali para sa MBC TV Network News. Susunod na ang programang 2x2 at ang ACS Balita. Pilipinas ang oras, alas 6 na ng umaga. This time. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan